impeachment ang nasa balita. Mabilis ang opinyon, mabilis ang debate. Pero madalas, kulang ang pag-unawa. Bakit nga ba mahalagang magets ito? Then why did we adopt the rules between 3 minutes and the journal? Mr. Presiding Officer. Na malaman kung may katotohanan. There was a special session called to pass. Kahit hindi ka abogado, kahit hindi ka politiko, at kahit hindi ka mahilig sa politika, simple lang dahil ikaw ay Pilipino at bawat Pilipino ay apektado ng mga desisyong ginagawa sa gobyerno tulad ng impeachment. Isa sa naging usap-usapan ng buong bayan ay ang impeachment trial. At siyempre, bawat Pilipino nakatutok dito. Pero bago pa makialam, mas maganda na ang may alam. So, what's the point of an impeachment trial? Ako po ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. At makakasama niyo ako weekly para malaman ano nga ba ang kwento at ang punto ng mga balitang napapanood ninyo. Sure ako, tulad nyo, ito rin ang tanong niya. Ang makakasama ko sa bawat usapan, Alex Calleja. Thanks, Tito Ron. At hello sa inyo lahat! Excited ako dito sa show natin, Tito Ron, dahil sa totoo lang, nai-intimidate ako pagdating sa mga balita, lalo na tungkol sa politika at sa mga politiko. Kasi kadalasan, at alam ko ito rin ang sasabihin ng iba, hindi ko naintindihan o wala akong alam sa pinagsasabi tungkol dito. Diba guys? Ano raw? What's the point? We are not here to talk about the news. We are here to know the story and the point of it all. Kasi sa bawat balita, may istorya sa likod eh. Para bawat isa sa atin ay may alam at matutong makialam because that's the point. Kaya naman agree ako dyan, Tito Ron. At, alam nyo aaminin ko, ngayong tumanda ako, saka lang ako nag-aware sa impeachment. Pero don't get me wrong again, dahil nung bata ako sumabak na yun ako sa politics. Yes, election ng class officer. Nanalo akong sergeant at arms. At ito napansin ko, ang lumalaban sa presidente at vice president ay naglalaban din sa first honor at second honor. Napansin nyo? May tensyong kagad. Pag naglaban sa presidente ng class officer, magkalaban sa honor. At naramdaman ko lang yung impeachment, hindi nga sa eskwelahan hindi sa class officer, kundi sa laro. Sa mga, larong kalye. Pag may ayaw kang kalaro, mag-uusap-usap kami magkakalaro. Sinong gusto nyo tanggalin na hindi nyo trip? Magtataasa kami ng kamay. Ibig sabihin, na-impeach ka. Hindi kasali sa tumbang preso, sa taguan. Ngayon, kung matigas ang ulo mo at ayaw mo magpa-impeach, kasali ka nga pero ikaw ang balagoong. Ikaw ang laging taya, ikaw ang hindi si-save pag sa sipa, magdi-dead kami para mamaya ikaw naman ang balagoong. At alam nyo ba, yung nagtatrabaho na, naramdaman ko rin yung impeachment. Sa GC, nararamdaman mo sa GC, alam mong na-impeach ka sa samahan nyo, pagka hello ka ng hello sa GC, wala nang sumasagot. Kasi gumawa sila ng panibagong GC. Na-impeach ka sa GC na yon. Yun. At, pero, kung seryoso pag-uusapan, naging aware ako sa impeachment kay ERAP, yung ating former President Joseph Estrada. Kasi, yung pagkaka-impeach niya, nakarelate ako. Nagkagulo yun dahil ayaw pabuksan yung envelope. Kaya ang nangyari, nawala siya sa pagiging presidente. Ako kasi nagkaganon ako Katabi ko yung asawa ko, may dumating na envelope galing sa babae. Pinabubuksan ng asawa ko. Wala nga impeachment nangyari, pero muntik may annulment. Ayun po. Alam mo si ERAP yung unang-unang na-impeach sa bansa natin. Oo. Doon sa 1935 Constitution natin, wala akong naalala na impeach kahit isa. Okay. Doon sa 1972 Constitution ni President Marcos, wala rin na-impeach. Sa 1987 Constitution, si ERAP ang unang-una. Oo. No? Ang nangyari doon, hindi rin siya tuloy ma-impeach dahil tinanggal siya sa posisyon, tinuring na constructive resignation yung pag-alis niya sa Malacanang, kaya hindi natapos yung kaso na yon. Nasundan yan ng
impeachment ni Ombudsman Mercy Gutierrez. No? Okay. Yun naman, pumasa yun sa Kongreso, pero nung dumating sa Senado, nag-resign si Ombudsman Gutierrez, kaya hindi nagkaroon ng impeachment trial. Wala pang isang taon no, na nakaluklok si Presidente Aquino noon. Tapos, maya't maya, eto na yung impeachment din ni Chief Justice Corona. Oo. No? Si Chief Justice Corona, tuluyang nagkaroon ng trial. No? Okay. Talagang tinapos niya yung trial dahil ang pagkalam ko, paniniwala niya talaga, wala siyang kasalanan talaga. No? At dapat mapatunayan niya sa ating mga kababayan na wala siyang kasalanan. Tapating kita, Alexa, yung pamilya ni Chief Justice Corona, mga kaibigan ko yan. Malapit ako dyan. Kasama ko nung ako'y nasa paaralan yan. Medyo ako'y nagimbal nung nangyari lahat yan kasi ang pagkakilala ko talaga kay Chief Justice Corona, simple mabuhay, deprinsipyo yung tao, maaral, magaling talaga, no? At tapat talaga sa tungkulin niya. Matagal ko rin pinapanood yan dahil nasa gobyerno na rin ako noon Ngunit natuluyan siya sa impeachment. Siguro mamaya pag-usapan natin mga detalye noon. Katulad ng nangyari kay COMELEC Chairman Andy Bautista. Okay. No? Ganon din. Ang nagreklamo yung asawa niya, meron daw silang hidden wealth. Nako. Tumakbo sa Kongreso yan. Bago na punta sa trial, nag-resign na rin. Oo. So walang decision din doon. Okay. Ang panglima na ito, si Vice President Nako. Sara Duterte. So, ganyan lang kakonti no? Sa buong kasaysayan natin. Lilima lang ang nai-impeach talaga. So, siguro kaya hindi masyadong naiintindihan din ng ating mga kababayan. Kasi bago pa to Okay. Alam mo yon, hindi naman maraming experience ang ganito. Hindi katulad ng eleksyon. Lagi may eleksyon. Alam natin anong mangyayari dyan. Ito hindi talaga Dahil nga, para mag-gets ng taong bayan ng issue, sila na mismo, Tito Ron, ang hiningan natin ng mga tanong tungkol sa lagi nilang napapanood sa balita, Sige. naganap sa impeachment trial. Eto na ang tanong ng bayan. Let's watch this. Ano ba ang impeachment? Pwede ba ang mayor namin ma-impeach? Nako. Diretso, Tito Oo Ron. nga. Diretso si Tita. Oo, may reklamo pwede raw kay bang Mayor. may magalit sa mayor siguro? May galit sa mayor. Hindi. Ang mayor hindi ma-impeach dahil sabi nga natin kanina, ang na-impeach natin sa ating saligang batas ay mga constitutional officers lang. Ito local government officer yan. Lahat ng public officials ay nasa ilalim ng jurisdiction ng ombudsman. Okay. So kung ikaw may ginawang masama, may problema ka, may kasalanan ka, dadaling ka sa ombudsman, pwede kang tanggalin sa pwesto doon. Okay. No? So yun yung isang paraan. Ngayon, may isang mas hindi ginagamit na paraan nasa local government code natin. Ang tawag namin recall. Recall. Oo, bawa, kung 10% ng mga butante sa iyong syudad, halimbawa, or munisipyo, bumoto sila na paatrasin itong mayor nila or alisin itong Oo. mayor nila, maaaring tumawag ng panibagong eleksyon, no, halalan ulit para masuri ulit itong mayor na to. No? Tito Ron, pagka nagkaroon na, recall, di ba, gustong paatasin, tapos nagkaroon ulit ng eleksyon, Oo. pwede tumakbo yung mayor? O pwede, oo. Pag nanalo siya, Hindi siya pa rin. siya pa rin. Yun. Pero yun yung dalawang paraan kung paano mo tatanggalin yung mayor, Ombudsman. no? Sa ombudsman, sa krimen, no? Oo. Tapos doon sa... Pwede na ako magkwento sa mga tropa ko nito. Pwede mo na iyabang yan Alam mo, may dalawang paraan pala para tanggalin ang mayor. Ombudsman at recall. Galing. Pero wala pa ko nalalaman na nagamit yung recall. Hindi pa. Paniniwala ko, nag-DILG secretary ko matagal, wala akong nadaanan na ganyan. May ombudsman na. Ombudsman, marami. Marami na. Marami. Oo. Sige, hindi natin isa-isain. Para ito naman, ang ating tanong ng bayan, number 2. Kapag ba na-impeach, makukulong ka agad? Yan, naka-shades, naka-salamin. Kapag ba na-impeach ka raw, Tito Ron, makukulong ka ba? Hindi. Wala sa impeachment ang penalty ng pagkukulong. Okay. Ang penalty lang dyan is matatanggal ka sa posisyon mo. Okay? Ngunit, siyempre, kung meron mga ibang mga kasalanan na nandun sa record mo at dapat kang panagutin, pagtanggal mo sa posisyon mo,
liable ka naman dun sa mga korte natin, yung normal na korte na pagdadaanan mo dun sa mga ibang mga, di ba, nagnakaw, ganyan, no? Pero kung impeachment lang itself, ang penalty mo is tanggal ka sa posisyon at perpetual disqualification. Ano ibig sabihin nun? Okay. Tito Ron? Hindi ka na pwede tumakbo sa kahit anong posisyon na pampubliko. Noong ERAP, hindi natuloy yung impeachment trial, kaya tumakbo ng mayor. Okay. After. Si Ombudsman Merceditas Gutierrez, hindi rin natuloy yung trial. So ngayon, in fact, I think may papel siya sa gobyerno ngayon. Oo, no? Oo. Si Chief Justice Corona, natapos yon. Nagkaroon ng desisyon. He was found by the Senate to be guilty of not filling up his SALN. Oo. Ano ha? Pero alam mo, lahat yung mga pinag-usapan doon sa impeachment, napunta yun sa Sandigan Bayan eh. Okay. In foreclosure proceedings, no, or confiscation proceedings doon sa pera niya. Naabsuelto sila doon. So nawalang sala. So ang ibig sabihin, hindi lang yun eh. Later on, humingi sila ng, sa Supreme Court ng, alam mo, yung retirement pay, ganyan, ano, na hindi mo matatanggap kung may kasalanan ka, di ba? Oo. Ang nangyari, binigay sa kanya ng Supreme Court. So sa madaling sabi, napawalang sala si Chief Justice doon sa lahat ng mga paratang na hinarap niya sa impeachment court. Pwede pala yun. Oo. Na-impeach ka pero not guilty ka dun sa other... Ganun ang nangyari. Okay. Talaga. Ito na, tanong ng bayan, number 3. Pag may impeachment ba, tataas ba ang bilihin? Tito Ron, may epektado ba sa price ang impeachment? Well, sa tingin ko, wala naman direct na connection yan. Ano, ha? Dahil ano lang yun yung impeachment naman, nandun lang yan sa Kongreso. Yung mga presyo ng bilihin, siguro ang kadugtong niyan yung mga economic situation na hinaharap natin. So sa tingin ko, wala naman epekto. Kung ganun lang Okay. Ngayon, pag nagkagulo, dahil sa impeachment, halimbawa, nangyayari ngayon, nagkaka-demonstration, mga ganun-ganun, di ba? May posibilidad na baka nga tumaas ng konti ang bilihin. Pero sa pagkaraniwan siguro, hindi naman basta-basta nangyayari yun. Tito Ron, speaking of mga foreign investors, ito bang sign? Tinitake ba nito as a sign sa isang bansa? Ang impeachment ba is a sign of parang medyo tagilid tong bansa na to para mag-invest tayo? Oo. Well, alam mo, pag may mga foreign investor nakatingin sa isang bansa, tinitignan nila yung tawag nilang political risk. Okay. No, political risk is nag-invest ako sa iyo tapos nagbago ang gobyerno mo. Paano na ito? Nag-invest ako sa iyo, binago ninyo yung batas. Paano na ito? No? So, yan ang problema pag may impeachment ka, syempre, may nagpaplanong mag-invest dito. Kung matuloy yung impeachment, anong epekto sa kanyang investment na dadalhin dito? So, totoo, siguro karamihan ng mga nag-iisip mag-invest dito sa bansa dahil may mga impeachment na nangyayari pa ngayon at hindi pa malinaw kung paano matatapos yan, siguro maghihintay muna sila bago sila tumuloy na magdala ng kanilang salapi dito. Meron pa tayong tanong ng bayan, number 4. Tingnan natin to. Binabayaran ba natin ito bilang taxpayer? Saka, totoo bang 25 million per day ang ginagastos dito? Totoo ba yun? Tito Ron, ang impeachment daw taxpayer daw nagbabayad at 25 million per day. Well, siyempre, bawat araw na nagmi-meeting yung Kongreso at Senado, may gastos talaga. Tingin ko hindi naman magkakaiba yung gastos ng Senado kung may impeachment at kung hindi, no? Yung diferensya lang is kung halimbawa wala sila dapat session day, naka-recess sila. Pagkatapos mag-impeachment sila. Siyempre, dadatingan lahat ng mga empleyado. Siyempre, lahat ng mga ilaw bubuksan mo. Gagastos ka talaga para kang may session day. So, definitely may gastos, no? Pero kung sobra-sobra yan, hindi naman siguro. Dahil pangkaraniwan na gastos lang yan ng ating legislatura. Ang makikita mo dyan. Yung robe, sinusuot ng mga senador, ba't ba ginawa yun, Tito Ron? Ano ba yung pakululang ba yun? Talagang kailangan ba talaga yun to ano ba sinisimbolize mo yung Ang kulay mga maroon? robe, ang mga robe kasi hindi yan parang graduation, ano ha.
Alam mo yung parang kinokopya niyan, yung sa England, Ay, di ba? nag-wig. Walang wig dito pero may robe. May robe. Okay, oo. So kumbaga, justices natin sa Supreme Court, nagro-robe yan every time may session sila. Okay. So parang may napaalala lang sa mga tao na, yan mo, medyo justice procedure itong nandito kaya kami naka-robe. Ganun. Sana ngayon, pagka ginawa nila yung robe, Tito Ron, iwan na nila para sa mga susunod na senador. Dapat yung precise para kasya sa lahat. Ayusin na lang. Ito pa, panglima, Tito Ron, let's watch this. Tanong ng bayan, number 5. Bakit dapat kong panurin ang trial? Anong pakialam ko? Parang galit yun. Galit yun Hindi, Tito Ron, ano raw ba pakialam niya? Yung lalaking na galit. Oo. Kailangan pa ba daw yan? Oo. Ano ba raw pakialam niya raw doon, Tito Ron? Well, isa yan sa dapat natin pag-usapan eh. Oo. Kailangan ba talaga yan? Tama yung tanong na yun. Oo, sa bagay. Diba? Kasi, alam mo, yung impeachment kasi, isang pamamaraan yan kung paano didepensahin ang ating pamahalaan ng Kongreso sa mga opisyal na matataas na maaring umabuso. Tama ka dyan, Oo. Tito Ron. Pero, kahit ano pang mangyayari sa impeachment, ang dapat niyong panoorin at bigyan ng atensyon, itong what's the point. Kasi kita niyo pa lang unang body pa lang to, ang dami na natin natutunan. Punto por punto, nasagot siya ni Tito Ron ang mga tanong na bayan. Maraming salamat sa mga nagtanong sa atin. Sa lahat po na nanonood, pwede kayong magtanong. you. Abangan nyo lang umiikot na aming man on the street. Ito na. Pero alam nyo, kahit marami nang sinabi si Tito Ron, marami pa rin talaga tayong hindi na masyadong naiintindihan. Kahit kahit pang-limang impeachment case na sa history natin. At speaking of history, siguro mas malinaw pa nating mapag-uusapan yan, Tito Ron, kung alam mo, babalikan talaga natin yung mga impeachment cases na nangyari noon. Yan ang susunod na point of discussion natin. Susunod na sa what's the point. Yan, susunod na sa What's the Point? So Tito Ron, kanina nga medyo mas nagets ko na yung impeachment na yan. Pero honest question to. Effective pa kaya yan? Kasi alam mo Tito Ron, nakakalimang impeachment na tayo eh. May isang na-convict pero eventually na-dismiss din ang kaso sa Sandigan Bayan. Ano ba yan Tito Ron? Effective pa ba? Alam mo, lahat naman ng mga proseso nandyan, nakasaad sa konstitusyon at saka sa mga rules din ng Senado at Congress. No? At may mga president na yan dahil nga may mga nakaraan na nangyari na eh. No? So, sa tingin ko, magiging maayos naman itong mga nangyayari ngayon. Sundin ng lahat sana no, yung mga dapat sundin. No? At hanapin lang talaga yung katotohanan at ayusin yung kanilang mga pananaw at mga diskusyon dito. Para matulungan tayo ngayon sa usapan, hingiin din natin ang point of view ng isang legal expert. Kaya i-welcome natin si Attorney Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos, Manila. Alam mo, ang laki ng taas ng pagtingin ko sa mga Dean ng San Sebastian dahil yung isa sa mga congressmen namin ngayon, si Dean Rufus Rodriguez. Okay. Matagal ko nang kasama yan. Isa sa pinaka ginagalang, dinadakila na congressman sa amin yan. Galing sa San Sebastian yan, pareho rin yan. Well, anyway, Dean, welcome. Welcome to our show and for joining us today. Thank you very much po sa inyo lahat and I'm very happy to join What's the Point? Yan. Din, total, pinupuri na San Sebastian. No? Sa mga di nagtatanong, San Sebastian din ako. High school, at tanda na ako pang Bravo Baste! Bravo Baste! Di ko natutuloy yun. Welcome din welcome. Thank you so much. Taga San Sebastian ako. Very good. Pero way back, mga high school. Yan, Din, tutuloy-tuloy natin yung usapan. Kaya na pa kami nag-uusap ni Tito Ron about impeachment. At kayo naman ay marami din atang kaalamang ibibigay ngayong araw. No? Ang unang tanong namin, Dean, diretsahan ka agad, bakit landmark case ang Renato Corona impeachment?
ang Renato Corona impeachment case is a landmark case kasi ito ang unang pagkakataon no, sa ating history that a Supreme Court Justice, the Chief Justice of the Philippines ay na-impeach. And hindi lang ang Supreme Court Justice but first time in the history of Philippine government. Medyo mas mataas yung inaasahan sa kanya para maiwas siya doon sa mga ganong kaso. Alam niyo sa ating constitution, there are only specific individuals ang pwedeng i-impeach, no? Ang presidente, vice-presidente, justices of the Supreme Court and commissions, no, na ginawa sa constitution tulad ng Commission on Elections, COA, no, and the Ombudsman, no. Sila lang ang specific na mga individual ang pwedeng tanggalin through the process of impeachment sa ating constitutional process. Pero naiinip ko yung paliwanag ni Tito Ron kanina, Tito Ron, yung sa impeachment ni Chief Justice na na-impeach pero napawalang sala. Ngayon, din, ang tanong ko rin sa inyo, no, bakit natanggal siya sa posisyon pero na-dismiss ang kaso niya sa Sandigan Bayan? Medyo yun ang, sa simpleng taong tulad ko, guilty ka sa isa, guilty ka sa pangalawa. Hindi namin maintindihan na may kasalanan ka dito, tapos wala kang kasalanan dito. Ano po yung masasagot niyo doon? May framework tayong sinusunod dito, no? Iba ang impeachment process at iba din po ang mga kaso na sa Sandigan Bayan. Ang impeachment po ay isang legal na proseso, ay constitutional process, pero hindi po ito criminal case. Ayon sa Supreme Court decision, this is a sui generis case. Kumbaga, ito ay natatanging kaso lamang po, no? Kung saan tatanggalin, patalsikin ang isang halimbawa, for the case of Justice Corona, an impeachable officer under the Constitution. This is a legal judicial process within a political environment kung saan ang ating mga senador ang siyang boboto kung guilty or not guilty. Samantala sa Sandigan Bayan, guilty ka because of the presence of proof beyond reasonable doubt. Din siguro yung dapat maintindihan ng ating mga kababayan, ano? Yung impeachment is a political process eh. Okay? This is not a justicial exercise, no? It's a political process. Ang mga buboto, politiko. Ano ba talaga ang threshold dyan? Kasi, halimbawa, si Chief Justice Corona, kung ano-anong paratang binigay sa kanya, ang daming articles of impeachment, isa lang na tignan nila, yung SALN lang. Yung SALN, unless, correct me if I'm wrong, ano? Mga non-compliance with SALN rules is not necessarily a criminal offense eh. Diba? In fact, it is correctable eh. Pwede mo i-correct yun eh. And there were many explanations given by Senator Miriam Defensor at the time. Ang tinatanong natin ngayon is, kailangan ba meron talagang kaso para mag-impeach? Kasi kung politika lang talaga yan, no? Na hindi naman iniintindi yung evidence, whether there is in impeachment there is no presumption of innocence, 'di ba? Yes, tama wala po. 'yun eh. Tama po. Kahit inosente ka, pag hindi nila gusto yung pagmumukha mo, pwede nila ikaw tanggalin, tama ba 'yun? Tama po. Pero ang ating rules, no, sang-ayon po sa ating konstitusyon, no, we have specific cases or grounds for impeachment only. Kasama na po dito ang violation ng or betrayal of public trust, halimbawa. Doon sa kaso ng kay Corona, halimbawa, sa submission ng kanyang SALN, no, pag-explain ng kanyang wealth dito sa SALN, no, included dito. So, ang paliwanag ni Senator Defensor noon, after in-enumerate mo lahat yan, kailangan yung dulo ng enumeration mo, dapat natapos na doon. Wala naman nakalagay na SALN doon, number one. No? Number two, hindi naman criminalized yung failure to fill up your SALN properly. Okay? And it's a remediable act, di ba? Pwede mong i-correct eh. Di ba? So, paano nagiging base yan ng impeachment? I think dito sa case ni former Chief Justice Corona, this was a matter of betrayal of public trust, no? Well, Ang that is the sinasabi- accusation, ano ha? Yeah. But ako personally, no, I mean, I was in government, no, around the time also, and to be honest with you, I kind of questioned that eh, kasi ito yung background niyan eh, di ba? Nagkaroon ng 3 kudeta sa panahon ni GMA. Tapos pumasok itong gobyerno ni Presidente Aquino. Ang unang-unang ginawa is in-impeach si Ombudsman Gutierrez eh.
Ang dahilan nila kahit basahin mo yung articles of impeachment, di ba? Always had to do with cases na gusto nilang i-file against those nasa administration ni GMA na hindi niya ginawa. No? So kaya siya na-impeach. Pagdating mo naman sa articles of impeachment ni Chief Justice Corona, siguro 2/3 nun, 4/5, 80% nun. May pangalan GMA doon sa articles of impeachment eh. In other words, hindi nila nagustuhan yung kilos niya tungkol sa Pangulong Arroyo. Pero no? sabi po... Pero lahat yun na-dismiss, di ba? Hindi, walang napag-usapan. Ang nauwi na lang sila sa SALN talaga. Yes. And that's why, ang sinasabi nga natin dito, no, this is a political process. Okay. Although there are specific rules and cases na identify sa ating konstitusyon, no? So based doon sa isinampang articles of impeachment before the Senate of the Philippines na nagtatry ng kaso ng impeachment, dito po naka-fall, no, ang kaso ng betrayal of public trust, kung saan related dito ang hindi pag-fill up properly ng ating SALN, no, in his case. So and that is his case. So in your view din, non-filing of SALN is betrayal of public trust? I have a different view, of course, pero sabi nga natin dito, the decision came from the case of Political. This is a Senate, and the Senate voted for that, no. Pero ako personally, I don't agree with that, no. As a lawyer and as someone na nagbabasa ng mga kaso which are supposed to be serious offenses na labag sa ating konstitusyon. And sabi mo nga po, no, dito sa SALN, pwede ito ma-remedy, pwede ito mapalitan at madagdagan kung ano man ang nakalimutan or kulang, no. But again, which brings us back to the concept of impeachment, which is a political process, and that the decision is based doon sa regardless kung abogado ka or hindi, kung senador ka, pwede kang magboto. Ito, time out, Tito Ron. Medyo lumalalim na yung usapan eh. Medyo montik na ako maiwan eh. Baga sa sasakyan eh, naandun ako sa kanto. Palayo na kayo eh. So, sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, at alam ko may mga tao dyan nakikinig na. So, ang impeachment pala, botohan, padamihan ng boto, at pwedeng sa start pa lang, pag ayaw na sa'yo, kahit paano paliwanag mo, may nabubuo ng boto ang isang, di ba, sa senador. So, pag ako may boto na, kahit ano pang i-present mo, pag ayoko, kaya sabi nyo, ayoko sa pagmumukha mo, hindi kita trip, whatever reasons, party affiliation, meron na desisyon na kahit ano pang mapag-usapan, at dauli, it's a political, so ibig sabihin, boboto pa rin kita according sa may feelings. Parang ganito yan, Alex, di ba din? Yung judge, halimbawa, didesisyon siya. Kailangan tama desisyon niya. Bakit? Pagka hindi, i-appeal siya sa higher court. Pag na-reverse siya, masamang marka yun para sa lumagpak sa exam Okay. Alam mo yun? Pero dito, sa impeachment, kahit anong klaseng decision gawin mo, pasado ka. Okay. So ganun. So, pwede pa lang. So, pag nanonood ka pa lang impeachment, kahit may katwiran na, may isang boboto o ilang boboto doon, hindi na magbabago ng saloobin. But I think there is a specific rule, no, on the impeachment sa Senado, no, ang rules dito. That's why nakita po natin na nagsusuot sila ng robe. Okay. And they have to take their oath, no, for political neutrality, no, dito. Because remember that they are now sitting as senator judges and not merely as senators. And we want to hold accountable the subject of impeachment, like in this case, a vice president. But remember that as senators, you are also being held accountable by the people watching you. Yun na That's lang. why it's publicly done. Yun na lang, public opinion na lang. Ano kaya ang maaring gawin sa future, kung pag-uusapan natin? Anong minimum standard sa impeachment kaya na pwede? Kasi masyadong general ngayon, betrayal of public trust. Nangako ako sa'yo, Alex, na pupuntahan kita bukas, hindi ako nagtuloy. Betrayal yun! Betrayal of public trust yun. Hindi ka na magtitiwala sa akin. Yari ka doon. Shota lang. Jowa lang. Yari ka doon. Alabo, di ba? Malabo yun. So what do you think? How can we establish a minimum standard or requirement? I think with many cases, no, na nagpa-file na in the history of the Philippines, I think this is something that should be revisited also. Other than it is difficult to hold accountable a political person like the president or vice president
or impeachable officers, there must really be a serious basis, a specific ground for that, because right now 6 lang ang nakasulat doon sa ating konstitusyon. And minsan parang kumbaga may parang general umbrella lang siya na kung dito pwede dito, pasok sa kahon, ganyan. Hanapan na lang. Pero I think dapat maging specific siya na dapat ang mga elemento siguro pwedeng nandyan tulad ng mga at least basic man lang na checklist. Halimbawa dito, na may public funds, check. Pangalawa, na walang klarong explanation. Sadali lang din Kahit ako, interesado na ako, pero meron tayong sinusunod na oras. Sorry po. Gusto ko pa sana huwag tapusin to Pero ito, Tito Ron, Dean, alam niyo naman na talaga namang ang sarap talaga na matutunan natin yung mga point of ng history, no? At dahil sa naging usapan tungkol sa past impeachment cases, may naimay pa natin ang layers ng impeachment, no? At sa pagka-gets ko, parang malaking part nito yung pagkakaroon ng malinis at truthful na proseso. Yun lang naman, sa dami natin na pag-usapan, at the end of the day, malinis at truthful na proseso. Pero again, real talk lang, posible ba yan sa mundo ng politika? Sana, Alex, posible yan. Manalangin tayo. No? Oo, yun naman Pero talaga. siyempre, alam mo, bibigyan natin ng presumption of integrity, di ba? Lahat ng mga tao nandyan. Siguro naman pag ikaw inalagyan na sa posisyon, makakalimutan mo na kuminsan yung mga personal na opinion mo, galit mo. Titignan mo na talaga yung nasa harap mo na ebidensya. No? Sana ganyan na mangyari. At pagdasal natin yan dahil ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay talaga dyan. Di ba? Yan, Tito Ron. Yan, ako excited na ako sa susunod na, Tito Ron. Oo. Yan ang susunod nating pag-uusapan sa pagbabalik ng What's the Point? At dahil alam kong nabitin kayo, tuloy-tuloy pa rin ang usapan natin kasama si Dean Rodel, of course si Tito Ron, no? At ang natutunan ko dong ating word of the day ay... Ano ulit yun? Sui generis. Sui generis. Ibig sabihin, wala kang katulad. Pwede mong gamitin yan sa pick-up line, sa bar. Di ba? Pag, alam mo, gusto kita dahil sui generis ka. Tapos kanta mo na rin, di ba? Wala kang katulad, sui generis ka. Para commercial. Yan. Din, tuloy-tuloy medyo bitin pa kami. At alam ko, bitin din yung manonood sa atin. Ito ang tanong. 5 ang impeachment, isa successful kasi si Chief Justice Corona talagang tinuluyan hanggang dulo. Yung 4 to napansin ko nag-resign. Parang yun ang magandang solusyon. Kapag nag-resign ba ang in-impeach na officer, tuloy pa ba ang impeachment? Hindi na na-impeach, hindi tapos yung impeachment. Nag-resign. Anong nangyari doon? Tutuloy ba yung impeachment o tigil din? Ano ba, Dean? Kasi ang purpose ng impeachment ay to remove, pagpapatalsik or pagtanggal sa impeachable officer, So, based on the experience, yung mga nag-resign deemed as wala na syempre sa kanyang posisyon, Pero under the new understanding, kasi ang purpose dito, ang epekto kasi ng impeachment ay not only the removal but also perpetual disqualification sa pag-upo bilang opisyal ng gobyerno kahit saan man. Generally, ang pag-resign ng isang impeachable officer ay magtatapos ng impeachment proceedings. But it is at the option of the Senate if they will continue to hear and decide and make a decision on whether this person is not qualified anymore to hold any public office, kahit barangay pa yan. And What's the legal basis din of the ability to continue the trial after a resignation? Anong basis niya? Kasi ang epekto kasi ng impeachment, No, the legal basis, what is it? ang the Constitution itself, because we wanted to exact accountability from persons, and if this person will be allowed to resign only, and pwede pa siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, pwede pa siyang tumakbo and will be again facing the same processes in the near future. So I think this is more of a preventive. So you think it is implied in the words of the Constitution?
I think that a that is- resignation does not terminate an impeachment trial. That is a good interpretation as well. Kaso may president na di ba? Si President Erap nag-resign. And then he was able to run for mayor and win as mayor. So the factual precedent, I think, parang begs the question, how can you continue a case pag nag-resign yung tao when in the fact of President Estrada, tapos na yun. As a legislator, and I also dealt with the impeachment proceeding when it was in the House. I do not see any basis for continuing an impeachment trial when the defendant has already resigned and the objective of the impeachment trial is to remove him from his position. Hindi lang yan If there is criminal liability, it is not extinguished by the impeachment because after that, then they can be filed again in court. And then a final judgment can be rendered on those matters. Yes, I agree. And there is also a penalty of perpetual disqualification from office in the Sandigan Bayan. I think these are just the views, and for our viewers to understand also that ito ang mga epekto kasi ng impeachment process. But the ultimate goal of that is to remove the person. Correct. Patalsikin ang nakaupo. na Pero subject. ang tanong ko, ang resignation is not an admission of guilt, di ba? No. Parang ginagamit mo siya as a parang paraan para kasi baga sa basketball, hindi natapos ang basketball, hindi natin alam kung sino nanalo at natalo. Well, Ginawa mo, ang nagkita sinabi ko. ni Ombudsman Parang teleserye, no? Maghintay tayo ng next. Hindi, ang sinabi ni Ombudsman Gutierrez dati, hindi na ako sasali kasi kangaroo court yan Oh. Retire na lang ako. Yun. So, may option talaga na resignation. Total, na pag-uusapan natin yung mga iba-ibang example. Sa ibang bansa ba, may nangyari bang successful na impeachment? Yung talagang impeach, tapos yung impeach na guilty pa. May masaside ba tayong mga example? I think ang pinakamalapit siguro since mahilig tayo sa Korean novela, no? In Korea, there is a successful impeachment, no? Si Park Hyun-ye, kung sa bakit pare-pareho naman ang apelyido nila, no? Kaya naisabi niyan din, ha? Oo, pero Racist yun din, ha? there is a successful impeachment in relation din sa pondo, no? Corruption cases. So I think that's one kasi mas malapit dito. And in Brazil, there was also a successful Ganun din. impeachment. Yes po. Pero konti lang in history because again, the nature of impeachment as a sui generis, Sui generis. practice, it is political in nature. Ito ang dami nating napag-usapan at laging involved na parang political, no? Bakit ang Congress at ang Senate ang may parang may say sa impeachment? Sa ating sistema ng panggobyerno, meron tayong tinatawag na checks and balance, no? Kasi may executive, judiciary, and may legislative. Dito mache-check ng legislative ang executive branch and even the judiciary and even the constitutional offices, no? So ito ay based sa constitution na sila ang naatasan na mag-conduct ng impeachment process with the House of Representatives as the one that files the articles of impeachment and determine kung may sapat ba na kaso na dapat isasapa, dapat sa impeachable officer, and then the Senate tries and hears the impeachment process. I mean, the person subject of impeachment. Banggitin ko yung isang lumabas sa decision ng Supreme Court when they were reviewing the case of whether or not they were going to give the retirement benefits to Chief Justice Corona, no? Sabi nila, by sharply distinguishing a criminal prosecution from an impeachment, the framers had made it clear, constitutional framers had made it clear, that impeachment is not the means intended to redress and punish offenses against the state, but rather a mere political safeguard designed to preserve the state and its systems of laws from internal harm. Okay? I think sa lahat ng nabasa ko dun sa decision ng Supreme Court na yon, yun ang pinaka-importante para sa akin. Kasi nalinawan ako sa ano ba talaga ang relasyon nito sa iba. Why, yung tanong mo, Alex, na sui generis.
Sui generis. Word of the day. Bakit Phrase yung of the day. Congress yung nagde-decide no, nito? Kasi the intention is to protect the state governmental system from internal harm. Yung internal harm nanggagaling sa mga taong nasa loob ng gobyerno na maaaring gumawa at sumabutahin ng kung ano-ano. Okay. Kaya aalisin mo yon because you are protecting the system from internal harm. Pero hindi intention yan parusahan yung dinimanda dyan. And the Kaya si Chief Justice Corona, na-avail niya yung kanyang hinihinging Yes. retirement Oh, dahil yeah. sinasabi ng parang sa mga tao na ikinig, ang impeachment nilagay yan para sa mga tao sa gobyerno, maprotektahan yung mga tao na sa gobyerno, yung gumagawa sa loob, Oo. para yun doon. Pero yung criminal, hindi yan ang basihan. Oo, Parang ganun. wala siyang kasalanan dun criminal and sa administrative. bagay na yon. Okay. Malinaw na malinaw sa atin. Pero bago tayo magtapos, Dean Rodel, ano pa ba ang mga nakaagulat na dapat namin malaman? Katulad na yung mga tao sa impeachment pa. Baka mamaya meron kayong mga sinasabi na, alam nyo ba ang impeachment? Meron ba ganun ba tayo? Hindi, ang gusto lang natin maintindihan ng mga taong bayan ay ito ay isang proseso, no? This is a checks and balance procedure under our constitution. At ang gusto natin mangyari dito in an impeachment process is to demand accountability from impeachable officers or persons within the government who can abuse, no, ang power nila na nabigay sa kanila ng mga Pilipino, no? So isa 'yan sa gusto natin maintindihan ng bawat Pilipino, and also the public trust that we give to these individuals, because sabi nga natin, public office is a public trust, and this is an accountability measure under the Constitution, and this is also a reminder for our government officials, especially those who are impeachable, that they are not untouchable, no? That they are and will be held accountable under the rules. Okay? On that note, Dean, salamat sa pagsama ninyo sa amin sa makabuluhan na usapan natin ngayong hapon. Attorney Rodel, for sure at this point, mas marami nang alam si Alex. At Yes. siyempre ang manunod natin tungkol sa usapan ng impeachment. Pati na rin ako. Oo. I think I have also learned from you today. Yes. No? So thank you very much Thank for you. joining us. Thank you po. I'm always happy to join you since this is the pilot episode. I hope to be here next time. Salamat po. Yes, hindi naman din sa pagmayabang, Dean at Tito Ron, pero I'm getting there. I think I'm intelligent right now. Sui generis. Sama ba? Tama. Pero kung totoong nag-gets ko ang point ng mga napag-usapan natin, malalaman namin yan mamaya sa pagbabalik ng What's the Point? Oy, buti bumalik kayo, no? Welcome back sa What's the Point? Ito lang ang tanging show na pinapakita ang break time. Dahil kakatapos lang ng bisita namin si Dean Rodel, medyo na-haggard ako sa mga information na pumasok sa akin, Tito Ron. Pero Tito Ron, hindi pa enough yun. Pero before that, no, dahil bago pa lang tong show namin, itong tasa na to, itong cup na to, nakalagay dyan, Kaperon. Yan. Ang kape na may point. Ngayon, kung gusto niyo mag-sponsor, bakante yan. Bakante yan, ha? Baka naman. Ha? Baka naman, ha? Okay. Ako sasabihin ko yung kape. O, di ba? Go na! Unahan na kayo dyan. Pero Tito Ron, alam ko marami na akong narinig kanina, no? Pero may mga gusto na akong mga idagdag pa. Tito Ron, yung kanina, ang medyo na ko, no? Na ang tumatak sa akin kanina is that unlike the criminal case na yung pag nag-criminal na medyo may judge tayo tapos ang mga talaga yung mag-matter talaga yung evidence. Yes. Dito there's a human factor involved, whether we like it or not. So nagsalita na naman tayo na sana mamutawi sa puso nila. Pero ano ba talaga yung ngayon? Ang feel nyo ngayon sa nangyayari?
Alam mo, dahil bago pa rin lang ito no, sa ating kasaysayan, in our history, this is really relatively new eh. Tsaka lalong-lalo na, isa lang ang natuloy na trial hanggang sa katapusan. Ano, ha? Kaya ako tinatanong nga si Dean kanina eh, hindi kaya pwedeng maglagay ng mga procedure dito sa rules of the Senate or rules of Congress? No? Kailangan ba sa Constitution ilagay yan? Kasi kung sa ligang batas mo ilalagay yan, number one, kailangan normally sa Constitution, hindi masyadong detalyado. General principles yun, ano ha? Pangalawa, kung dumudadalhin, ang hirap eh. Ngayon, hindi tayo pwedeng makahanap ngayon ng paraan kung paano amyendahin ngayon Constitution. Papalitan pa natin to. Baka naman may magagawang paraan na sa rules lang ng Senate at rules ng House, maglagay na ng mga karagdagan ng mga procedure, mga pangangailangan para masiguro natin na yung mga proseso doon maging karapat-dapat. That experience, no? Yung nangyari yung, magbibigay ako example kasi nasubaybayan ko yung pinakamatindi kasi sa coverage, naalala nyo yung kay Erap eh. Tama. Nilabanan nyo yung mga teleserye eh. Tama. Na-bump up ang mga teleserye dahil doon. Nakita ng mga tao yung performance ng bawat senador. Ngayon ba itong impeachment na to, ganun din bang magiging obserbasyon ng mga tao sa tingin nyo? Will they be judged based on their dati wala pa masyadong social media. This time, social media to, pati yung mga opinion nakikita. Anong kaiba nung ERAP dito ngayon? Alam mo, yung kay ERAP kasi, ang pinagbulan talaga nun, mga akusasyon sa krimen eh. No? Yung weteng, ganun-ganun. Ano? So yun ang inikutan ng mga pinag-uusapan ng tao. Ngayon kasi, ang politika natin masyadong medyo malala talaga. Masyadong malalim ang paghahati no, sa ating populasyon. Either black or white ka ngayon eh. Walang masyadong gray. Kaya pagdating dito sa mga prosesong ganito, talaga mapupunta doon na yung kampihan talaga. Alam mo yun? Sana hindi sana tignan yung mga merits of the case kasi meron naman matitignan talaga. Pero sa umpisa pa lang nagmumukhang may desisyon na yung tao, wala pang nakikita. Sana hindi ganyan. Sana pag-aralan ng mabuti para yung kung anong nakakabuti para sa ating bansa ang mangyari. Sa lalim ng hidwaan ngayon, parang mahirap makita na magkakasama-sama eh. At itong impeachment na to ay isang parang trigger, alam mo yun, na lalo lang lalala yung kung ano man ng mga pagtatalo ng mga tao. Sana wag kasi marami tayong hinaharap na problema sa mundo, sa gera sa Iran at saka sa Ukraine, pagkatapos yung ating pagkukulang sa bigas, sa langis, ang daming problema. Pag ito ay nagpakawala ng malaking paghahati sa ating bayan, mas mahirap solusyonan yung mga problema natin. Yeah. Kita nyo naman dito sa aming programa, What's the Point? Talagang pinapakita namin lahat ng mga anggulo and I hope nakuha nyo yung point because for me, point taken. Yan. Eto na, marami na tayong tanong na nasagot pero sa aming pagbabalik, sasagutin naman natin ang tanong na sinimulan natin ngayong gabi. Bakit may impeachment trial? What's the point? At nagbabalik kami dito sa What's the Point? Nag-usap na kami ng personal, nag-usap na kami ng mula sa eksperto, at alam mo na, may kanya na kami mga konklusyon. Kaya naman, ito naman yung natutunan ko ngayong araw, no? Papanoorin ko yung impeachment at oobserbahan ko lahat ng mga iahain ng mga ebidensya, mga argumento. Hindi ko inaasahan na magiging perpekto ang lahat, pero oobserbahan ko yung mga senador na sa tingin ko hindi ginampanan yung katungkulan nila.
At babalik pa rin ako dun sa ano natin, sa ating sandata, yung eleksyon. At hindi ko sila iboboto. Dahil yun lang naman ang legal na paraan para ma-express ko ang hindi ko pagsang-ayon sa isang politiko. At naniniwala ako sa sistema na yun. Kasi sabing dahil sa akin, matatalo sila. Pero at least, pinahayag ko yung hindi ko pag-agree sa ginawa nila sa impeachment. So, yun ang natutunan ko dito. Kasi gusto ko maayos na resulta sa impeachment. So, dapat yung binoto ko, maayos din yung ginawa nila para ma-achieve ito. Yun ang natutunan ko ngayong araw. Tito Ron, ikaw? Alam mo, ang siguro pinakamataas sa isip ko ngayon ako'y nalulungkot talaga sa hidwaan na nakikita natin sa ating mga taong naglilingkod sa pamahalaan. Masyadong mainit yung bakbakan. Tama ka ba't ang daming galit? Parang puro galit na lang ang nakikita natin. Siguro nananalig na lang ako dahil siyempre lahat tayo ay tao. Tao tayo lahat. We are all human. We have our own problems, concerns, our hopes, our dreams. Bawat isang senador siguro ay ganun din. Na sa kaduluduluhan ang magiging base ng kanilang gagawin ay kung anong nakikita nilang nararapat para sa kabutihan ng bayan at siguro sa kabutihan na rin ng kanilang kinabukasan bilang isang tagapaglingkod sa gobyerno. Sana ganun ang mangyari. Pagdasalan natin lahat yan. Sana maging matiwasay itong susunod sa impeachment dahil marami tayong dapat pagtulungan, dapat tayong magkaisa talaga lahat. Maraming salamat, Tito Ron. Napakaganda nun. Tama lang talaga yung yung pag pinakita ko yung Tito Ron ay turon. Kasi para kayong turon na may saging, na may potassium at may langka tulad. Muli, ako si Alex Calleja. Gagawin nating mas simple ang mga usaping mahalagang maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, yan din ang madalas na matanong ko. Salamat din Alex at sa inyong mga nanonood hanggang sa susunod nating usapan. And we are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point.